Here's our problem. Let's read first. The table below shows the laboratory results of the sheaf analysis of a sample. Plot the grain size curve of the soil. So dito, the soil has a liquid limit of 35% and plasticity index of 26%. Classify the soil according to USCS, USDA, and DAASH to. So ito, yung result ng sheaf analysis natin. Ayan. So dito, kailangan natin siyang i-plot. So, wait lang. Yan, saksak. So, dito, ipa-plot natin siya sa grain size curve. Yung makukuha natin, so dito, kailangan natin ng accumulated weight, tsaka percent finer. So, ipa-plot natin sa grain size curve, itong soil natin, itong percent finer niya, and then, itong size, or size ng grain size. Ayan, ito. So, una, kunin muna natin itong weight retain, itong total niya. So, 18.96 plus 33.18 plus 45.03 plus 54.51 plus 42.66 plus 11.85. Ito plus dalawang 4.74 plus 21.33. So that is 237. Ayan. Now, yung accumulated weight. So, yung accumulated weight, yan. Ito, 18.96. Lagay natin. Yung una. Tapos, i-plus natin to. So, i-plus natin. So, 18.96 plus 33.18. Ito ay 52.14 plus ito plus 45.03. Ito ay 97.17. Tapos ito plus 54.51. Ito ay 151.68. Tapos ito plus 42.66. Ito ay 194.34. Tapos ito plus 11.85. Ito ay 206.19. Ayan. Tapos plus ito plus 4.74. Ito ay 210.93. Ayan. Plus ito 4.74. Ito ay 215.67. Tapos ito plus 21.33. So ito ay 237. So kailangan yung last dito sa pan, kailangan to equal siya dito sa total ng weight retain natin. Ayan, so dito percent finer naman, again yung percent finer natin, yung total minus yung yung accumulated weight. Tapos, divided by yung total natin. Times 100%. So, yan. Again, yan, 237 minus ito. Kunyari ito. For example, 18.96. Yan yung una. Tapos, 237 times 100%. Ayan. So, dito ang gagawin natin is mag-set na lang tayo ng variable. Since itong accumulated weight, ito yung nababago. So, mag-set na lang tayo ng variable na A. Tapos itong 237, since hindi naman na siya nababago, ito. So, yun yung gagawin natin. So, 237. So, gawa tayo ng equation natin sa calcu. And then, isolve natin. Solve, 18.96. Ito ay 92. So, ito naka-percent ha. So, 92. Solve, ito, 52.14. 78. Tapos ito, solve, 97.17, 59. Ayan, next, ito, 151.68. Ito ay 36. Tapos ito, solve, 194.34, 18. Tapos ito, 206.19, 13. Tapos ito, solve, 210.93, 11%. Tapos ito, 215.67, 9%. Tapos ito, 237, ito ay 0 na. Ayan. So, ito yung mga percent finer natin. Now, ipa-plot natin siya. So, dito sa USCS, so wait lang. So, dito sa USCS is, ayan, dito na lang sa USDA.
So, dito muna tayo sa USCS. So, dito, letter A. So, dito sa USCS, again, ang baseline natin is 50%. Tapos, punta tayo sa number 200 sheaf. Diba, pag coarse grain, more than 50% yung nag-retain kay number 200 sheaf natin. Kapag fine grain soil naman, more than 50% yung nag-passed on number 200 sheaf natin. So, dito, since, di ba yung nakuha natin percent finer, so, titignan natin kung ilan ba yung nag-pass kay number 200 sheaf. More than ba siya or hindi? So, pag more than, dito tayo sa fine grain soil. Kapag less than 50%, pag hindi umabot dito tayo sa coarse grain, yung mas marami yung nag-retain. So, dito, paano ba natin makahanap si number 200 sheaf? So, hindi binigay si sheaf number dito. So, ang binigay lang yung size natin. 'Di ba? Kung maalala natin, 'di ba pagdating sa yung sheaf number natin, 'di ba? Sheaf number. Tapos yung opening nito, or ito yung diameter, 'di ba? Tapos ito ay naka-mm. Ano ba yung mga sheaf natin, 'di ba? 4, 8, 10, 20, 40, 60, 80, 80, 100, tapos 200. Itong 4, yung opening nito is 4.76. Tapos itong 8, ito, kalahati lang nito. 4.76, kalahati, 2.38. Tapos itong 10, 2. Diba? 2 mm. Tapos itong 20, number 20 sheaf, 0.84. Tapos itong pang 40, kalahati lang nito. So, this is 0.42. And then next, itong 60, this is 0.25. Tapos ito, 0.18. Tapos itong 100, ito ay 0.149. Tapos itong pang 200, kalahati ulit nito. So, this is 0.074. Ayan. So, dito, ito kalahati niyan. 1/2. Ito kalahati nito. Ito. So, dito, saan yung, diba ito yung opening ng 200 sheaf natin. So, this is 0.074. So, dito sa USCS, ang kailangan natin is, ito, 200, diba yung pang 200 sheaf. So, punta tayo dito. So, yung size ng 200 sheaf is, di ba ito? 0.074. So, this is the number 200 sheaf natin. So, punta tayo ngayon dun sa percent finer niya. Ito. So, this is 59%. So, dito, 59%, ito yung nag-pass kay number 200 natin. So, dito, saan ba siya? Sa nag-retain or dito nag-pass? So, dito, yung 59%, more than 50% siya. So, therefore, yung soil natin is dito tayo sa fine grain. So, dito, hindi na tayo dito sa coarse grain. Since mas marami yung nag-pass kay number 200 sheaf kaysa doon kay nag-retain, di ba? Kaya dito tayo sa fine grain soil. So, dito, sa fine grain soil, so, kailangan natin ng liquid limit. So, liquid limit, so, again, ito, greater than or 50%. So, ano ba yung liquid limit natin? Ito, 35% yung liquid limit natin. So, punta tayo dito. So, 35%. So, 35% is less than to 50%. So, therefore, dito tayo. Ayan, tapos X na tayo dito. And yung soil natin is pwede tayo sa ML, CL, or OL. So, dito, punta tayo dito sa may plasticity chart natin. So, dito kailangan natin ng liquid limit, which is ito, 35%. Tapos, yung plasticity index natin, so ilan? Binigay ba? Dito. So, this is plasticity index na 26%. So, 26. So, i-plot natin. So, 26 dito. 246 sa dito.
And then, yung 35, so dito, 2, 4, 6, so dito banda siya. So, this is 35. Tapos, i-plot natin. Ayan. So, dito, yung intersection nila is dito, sa taas ng A-line. So, dito, above A-line, yung intersection ng PI tsaka liquid limit natin. Therefore, yung soil natin is dito. Tayo sa CL. Ito yung soil natin. So, therefore, ito hindi. Ito. Dito tayo. So, dito na lang. Therefore, yung soil natin is CL. Ito. So, ito yung sagot natin using USCS. So, ito yung description niya. So, inorganic clays of low to medium plasticity. Ayan. So, ito. And then, next tayo, letter B. Itong USDA. So, ito naman yung gagamitin natin, yung triangle. Ito. So, kailangan natin ng percent ng sand, itong silt, tapos clay. So, di ba? Di ba yung gravel, yung mga particle size natin. Di ba yung gravel, ano siya, ma-classify siya, gravel siya kapag greater than 2 mm. Tapos, sand siya kapag 0.05 mm. Tapos, silt siya kapag 0.05 mm to 0.02. Ay, dito lang sa baba. So, silt siya kapag 0.05 mm to 0.002 mm. And then, clay siya kapag less than 0.002 mm. So, now, kailangan natin ng mga percent ng mga to. Yung 2 mm, 0.05 mm, tsaka 0.02 mm. So, kailangan natin i-plot using the grain size curve. So, dito. So, start tayo. 0.01, tapos 9% yung percent finer niya. So, dito na lang. So, 0.01, so 9. So, tagpo 4 to 4, 8, 12, 16, 20. So, 4, 8, so dito. So, this is the 9. Next is, ito, 0.04, tapos 11%. So, dito. So, 2, 3, 4. So, dito. So, this is the 0.004. Ayan. Tapos, 11. So, this is dito banda. Next, yung 0.01, 13% yon. So, 0.01, 13. So, dito banda. So, 12 to dito, 13. Ayan. Ayan. Next. So, lagyan natin. Ito, tapos 0.04. Ito banda, tapos 0.01 dito. Next. Itong 0.02, ito. Tapos 18% yung percent finer niya, 18%. So, this is 0.02. So, dito. Dito sa kabila pala. Dito, 0.02. Tapos 18. So, 18, dito siya banda. Ayan. So, 0.02. So, dito. Next, ito. 36%. So, that is 0.052. So, 0.052. So, 2, 3, 4, 5. So, dito banda. 0.052. So, ilan yun? 36. So, 36. So, dito banda. Ito. Ayan. 36. Ito ba? Ito, to. Dito. Ayan. Next, tayo. So, 0.074. Ito, 59%. So, 59 dito. Tapos, 0. Ilan yun? Ito. Opening niya, 0.074. So, 5, 6, 7. 74. So, dito. 0.074. Ayan. Tapos, 59. So, pag ganon. Dito ba?
So, dito. Ayan, dyan. Tapos, next, yung 78. So, that is 0.149. So, 0.149. So, dito. Dito na lang. So, this is 0.149. So, di ba was 0.50? 79. Tama ba? Ay, 79. 78 pala. 78. So, 78. So, dito banda. Tama ba? 78. O, dito. Tapos, 0. Dito. Taas. Dito. Dito. Ayan. Tapos, yung last, ito, 0.25. Yun yung pinakamalaki na opening ng sheave natin. So, that is 92% yung tumagos doon. 0.25. So, dito banda. 0.25. Tapos, 92%. So, 92, 84, 88, 92. So, dito. 92. Tapos, dito siya banda. Ito, tama. Ayan. So, ang gagawin natin, pagkukunikin lang natin itong mga, ito, ina-plot natin. So, kung mapapansin nyo, habang tumataas, habang lumalaki yung grain size natin, yung opening natin, tumataas din yung percent finer. So, meaning, pag lumalaki yung butas ng sheave natin, mas madami din yung tumatagos doon. So, ganun siya. Kaya tumataas, nag-i-increase. Ayan, increase natin. Ayan. So, una, ano ba yung hinahanap natin? Di ba yung sand? Yung sand natin is, di ba yung 2? So, andito, yung 2 mm. Ito. So, yung sand natin is 2 mm. Ayan, ito. So, 2 mm. Bigyan natin ang kulay. So, 2 tapos 0.05 mm. Ayan. So, yan yung kailangan nating i-plot doon. So, kunin natin. Ito na lang, violet. So, 2. Ayan, 2. Andito. So, 2. Yung opening natin, 2. Tapos, yung pang 0.25, 92% na. So, pagdating pa lang dito sa 1, ayan, so 100% na yon. So, habang lumalaki na yung ano natin, yung grain size natin, of course, yung soil sample natin, tumagos na lahat. Kasi imagine mo, 0.25 pa lang yung opening ng sheave natin or yung grain size natin is 92% na. So, pagdating dito sa 2, ayan, of course, ano na yan, malaki na. Ayan. So, umabot na dito sa 100%. So, meaning, tumagos na yung lahat ng soil sample natin. Therefore, yung pang 2mm, 100% na yan kasi tumagos na lahat yung soil sample natin. Ayan. So, next is yung 0.05. So, dito. So, 0.0, hindi, dito pala. Dito. 0.05. So, dito. Dito pala. So, this one. So, dito. 0. Tama, dito 0.05. So, dito. 0.05. So, dito plot natin. Dito sa taas. Dito lang, taas. Hanggang matouch niya yung, ito, yung ano natin. Curve natin, ganyan. Hanggang matouch niya. Tapos, punta tayo dito. Ganon. Dito sa may liquid percent finer natin. Ayan. So, dito, percent finer. So, let's say, nasa, ano siya, 35, ganon. So, yan yung pang 0.05. So, that is 35% yung tumagos dito sa sheave natin or dito sa grain size natin na 0.05. Ayan. So, punta tayo dito. Ayan. So, 100%. Minus natin yung 0.05 na grain size natin. So, 35%. So, that is yung percent ng sand natin. So, dito na lang.
So, yung percent ng sand natin is yung, ito 2 is 100%, minus yung 0.05 natin na 35%. So, that is 65%. Ayan, next tayo. So, itong silt naman, so yung percent ng silt, makukuha natin siya, diba, dito sa 0.05 minus yung percent finer ng 0.02. So, nakuha na natin itong 0.05, so 35%. So, ang kukunin natin is itong 0.02. So, from grain size curve, dito ulit tayo. So, 0.02, saan ba? Ito. So, dito tayo. So, this is 0.002. Punta tayo dito, ganon. Tapos, punta tayo sa ganon. So, dito, pinagitnaan ng 9 tsaka 11. So, this is 10. So, yung pang 0.02 mm, yung percent finer nun, yung tumagos doon dito, is 10%. Ayan, 10%. Ayan. So, minus natin. So, 10%. So, 35 minus 10%. So, that is 25%. Ayan. So, yan yung percent ng silt natin. And then, yung clay. So, yung clay natin is ito. Less than 0.02 mm. So, yung clay natin, yung percent ng clay is yung nakuha natin na percent finer dito sa 0.02 mm. So, that is 10%. So, ayan. So, dito, pwede rin naman natin kunin using CalQ. Ayan, so using CalQ. Ito. So, punta lang tayo dito. So, using CalQ. Ito lang. So, dito. Using yung CalQ natin. Ito yung alternative na pagkuha ng grain size natin. So, yung punta lang kayo sa mode stat. Mode 3 yung stat natin. Tapos, punta kayo doon sa number 4. So, ang kukunin natin is yung log interpolation natin. So, gamitin natin to. Tapos, yung x and y. So, dito yung ilalagay nyo, yung sa x natin is yung grain size natin. And then, dito sa y, ito yung percent finer natin. Ayan. So, di ba yung kukunin natin na una is yung yung 0.005. Kasi nga, di ba yung 2 mm, 100% na yon. Diba 100% na yung ano natin. So, dito tayo sa 0.05 mm. Ayan. Saan ba natin makikita 0.05 mm? Di ba yung 0.05, di ba dito? Ayan, so dito 0.05 mm. Tapos, dito sa gitna ng 36 tapos 18. Ayan. So, isalpak natin ito, 0.052 tapos 0.02 tapos itong 36 tapos 18. So, ilagay natin. So, dito, 0.052 tapos 0.02 tapos dito, 59 tapos 18. Ayan. So, kunin natin yung, ito yung percent finer ng 0.05. Tama ba yun? Ayan, 59 tapos. Hindi, 36 pala. 36 tapos. Wala, 36 tapos 18 pala to. Sorry. 36 pala. Ayan. So, mode stat, lagay lang natin. For 0.052 tapos 0.02 tapos 36 tapos 18. Ayan, so CA tapos apps tapos ring regression. So yung hinahanap natin is yung dito sa may X. So dito yung size ng hindi, yung Y pala dito sa Y. So yung hinahanap natin is yung Y, yung percent finer natin. So yung Y hat, so ilan? Ito, yung 0.05. So, ilan yung percent finer ng 0.05 na grain size natin? So, y hat, 0.05. So, ang ilalabas niyan is 35.26. Ayan, 261. So, dito, ang gagawin natin dito is 35.261. So, that is round down. Ayan, so kung
35.5, ayan, so pwede na tayong mag-round up. So, magiging 36 na yan. Ito, since ito 2, so 2, 3, 4, ayan, round down. So, that is 35 pa rin. Ayan, so yung kukunin natin is 35%. So, dito, kapag 35.5, yung kukunin na natin dito is magiging 36 na yan. So, ganun siya. So, 35% yung 0.05. Tapos, ano pa yung kailangan natin? Yung pang 0.002 mm. So, x and y. So, saan natin makahanap yung 0.02? Dito. Dito naman. Mahanap natin yung 0.02 dito. Sa gitna ng 0.004 tsaka 0.001. Nandito yung 0.02. So, nandito sa 11 tsaka 9. So, lagay natin. Apps data. That is 0.004. Tapos 0.001. Tapos 11. Tapos 9. Ayan. Sheep, apps, tapos regression. Tapos y-hat. So, ilagay lang natin. Dito. Tapos ito is 11%, tapos dito 9%. So, ilang percent daw yung 0.002. So, kunin natin sa y-hat. Ayan, y-hat, tapos salpak natin. So, makukuha natin yung percent final niya, 0.002. So, that is 10%. Ayan, so 10% yung nakuha natin, 10. Ayan. So, ngayon, nakuha na natin yung percent finer natin ng 0.05. Tsaka 0.002. So, pwede na tayong plot. Ayan. So, ilagay natin para makuha na natin yung soil natin. So, una, ay yung red na lang. Ayan. So, una, yung sand. So, nasan siya? 65. So, nandito. Ito yung pang 65. So, pag ganito. Ganyan. Next, silt. So, yung silt natin is 25%. So, 25. So, dito. 25% ito. So, sundan mo lang yung line. So, advisable dito, gamit na lang kayo ng ruler para straight yung, natin, yung pag-plot natin. And next, yung clay. So, yung clay is 10% sa dito. So, dito. Ganyan. So, yung intersection nilang tatlo is dito, banda. Dito sa sandy loam. So, therefore, yung soil natin, soil is sandy loam. So, using the USDA method, sandy loam. So, ganon. Ayan, again, kung ayaw nyong mag-graph dito sa natin, grain size curve, so, meron namang alternative. So, dito, kailangan nyo lang kailangan nyo lang matutunan kung paano mag-plot and paano magkuha ng percent finer using ito. Using itong mga openings lang natin, itong mga grain size natin na mga So, para makuha nyo yung percent ng sand, silt, at clay natin. So, itong gravel, ayan. So, greater than 2 mm na siya. So, meaning, tumagos na yung mga soil natin dito. Lahat, kaya 100%. Yung soil sample natin, tumagos na lahat doon sa, yung 2 mm, yun yung opening ng sheave natin. Therefore, wala nang nag-retain doon, kaya 100% na yun. Ayan. So, doon sa 0.05, so, meron pa rin nag-retain doon, kaya, ito lang yung nakuha natin na percent finer, 35%. And dito, ganyan. So, yan yung natin, soil natin using the USDA. So, sandy loam. Ayan. So, dito naman, so using CalQ. Ito yung pinakamabilis na way para makuha yung percent finer natin ng mga opening natin. Ayan. So, gamit na lang kayo ng CalQ. So, using the mode stat and then yung log interpolation. Ayan. So, next tayo is ito, number 3 natin. I-classify daw natin yung soil natin using AASHTO classification system naman. Ito naman yung sa AASHTO, yung baseline natin this is 35%. So, punta tayo ngayon ulit kay number 200 sheave natin. So, ilan yung nag-pass doon? 59% ito. So, yan. 59%. So, dito, 59% yung nag-pass on number 200 sheave natin. So, therefore, dito kapag granular, 35% or less than. Tapos dito naman,
kay silt clay materials kapag more than 35%. So, dito, 59% is more than 35%. So, dito, ito tayo. Check natin. So, silt clay materials yung soil natin. And dito, hindi na. Ayan. Kasi nga, hindi less than 35% yung 59. Yung nag-pass through kay number 200 shift natin. So, dito tayo. So, pwede tayong A4, A5, or A6, A7. So, dito, number 200 shift, ito yung nag-pass. So, 36 yung minimum. Ito yung pinakamababa. So, yung 59%, pasok pa. Ayan. So, check natin. Check natin. Ayan. So, dito, paramihan na lang tayo ng ma-meet na requirements. So, kailangan natin ng liquid limit. So, ilan ba yung liquid limit natin? Again, 35 yon. Tapos, yung plasticity index natin is 26. Ayan. So, double check natin. Ito, 35 tapos 26. Ayan. Balik tayo. Ayan. So, dito, 40 yung maximum. Ayan, 40 yung maximum. Kaya, check. Pasok pa dyan. So, dito, 41 yung minimum. Yan na yung pinakamababa, kaya hindi. So, 40 yung maximum, yun yung pinakamataas. So, yung 35, pasok pa siya dito. Tapos dito, hindi na. Yung 26, plasticity index. So, 26 yung, natin, plasticity index ng soil sample natin. So, yung plasticity index dito sa A4, 10 yung maximum. So, dito, hindi na meet. Yan ang pinakamataas. Again, hindi din dito. 11 yung minimum, yan yung pinakamababa. So, 26, pasok pa. And dito, pasok din. So, dito, tingin na lang natin ko dito yung pinakamaraming na-meet na requirements. So, dito sa A4, may isa na hindi. Sa A5, hindi rin. A7, hindi rin. Dito sa A6, ito yung na-meet niya yung requirements lahat dito. So, yung tatlo. Ayan. So, therefore, yung soil natin is A6. Ayan. Tapos, ilagay natin yung group index natin. So, salpak natin dito. So, GI, kunin natin to. So, kunin natin kasi nga, di ba, yung from A4, A5, A6, A7, yung group index doon, yung buo. Ito. So, F200. So, dito. So, that is 59 minus 35 times 0.2 plus 0.005 times yung liquid limit natin na 35 minus 40 plus 0.01 times 59 minus 15 tapos yung plasticity index natin na 26 minus 10. Ayan. So, yung group index natin is, ilan to? 59 minus 35, 0.2. 0.005 times 35 minus 40 plus 0.01 times 59 minus 15 times 26 minus 10. So, yung nakuha natin dito is 11. 11.24. Again, 11.24. So, this is round down. So, 11 yung kukunin natin. So, yan yung whole number. So, yan yung grade natin. So, therefore, soil is A6 grade 11. Ayan. So, yan yung sagot natin using the AASHTO. So, ito yung soil natin. So, ito. So, yan yung mga sagot natin for this problem. Ayan. So, dito kailangan yung i-memorize itong mga sheave number. Ito, yung opening niya. Tapos, ito, yung sa USDA. Ito yung mga particle sizes natin. And even yung sa AASHTO, tsaka yung sa USCS. Ayan.